So may nag-request sa atin at ito yung request niya. Ito yung tinutukoy niya. Turo ko sa inyo kung paano natin ito gagawin. Unang gagawin natin para matutunan natin yung palipat-lipat sa kamay ay umorder kayo ng nunchako sa akin. Siyempre, paano kayo matututo kung hindi kayo mag-order ng tsako o wala kayong tsako na ginagamit, di ba? So para matuto kayo, kailangan nyo umorder sa akin ng tsako. Yun yung unang step. Umorder kayo ng tsako para matuto kayo. So paano nga ba matututo? Ito, pangalawa, tuturuan ko kayo tulad nito kung paano nyo gagawin. No? Yung mga basic lang muna. Pinakamahalaga sa lahat yung basic. Kasi kung wala tayong basic, paano na lang yung mga tricks na gusto natin gawin kapag ginagamit natin itong nunchako natin. No? Dumako na tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating video. Wow, pinakatampok. Paano nga ba natin ito gagawin? Okay? So kasi yung iba nahihirapan, especially kapag mabigat yung tsako. Ngayon, mabigat sa magaan man yung tsako na ginagamit nyo, ang pinakamahalaga kasi doon, lagi kayong mag-training. Yun yung pinakasusi na doon, wala nang iba. Mayroon na kayong tsako, lagi nyong gamitin, lagi kayong mag-training. Kasi magaling yung isip natin pero wala sa katawan. Sa madaling sabi, kaya natin gawin, madaling tingnan, madaling panoorin, parang napakadali. Pero kapag tayo nang gagawa, hindi sumusunod yung ating katawan sa gustong ipagawa ng isip natin. Kasi nga hindi natin laging ginagawa. Pero ngayon, meron na kayong idea. Una sa lahat, magkaroon kayo ng tsako. Pangalawa, pag meron na kayo, ay lagi kayong mag-ensayo. I mean, i-drilling you palagi. Kung saan kayo nahihirapan, doon yung ulit-ulitin. Huwag kayong tumalon doon sa pangalawa hanggat hindi kayo nakakalagpas doon sa pinakauna na nahihirapan kayo. Tulad nito. Kung hindi nyo pag gamay yung ganito, dito lang muna. Basic yan eh. Dito lang muna. Kasanayan ng kamay yan. Ganyan. Gagawin nyo yan ng kaliwat kanan ha. Tapos dito na. Okay, dito na kayo nahihirapan. Yung iba, nahihirapan dito sa switch hand. Ito sinasabi nila. Oh. Eto, ay baka sabihin nyo, magaan po kasi yan. Hindi magaan sa mabigat ang tsako na ginagamit nyo. Kapag lagi kayo nag-i-ensayo, lagi kayong nag-training ng tsako, basic na sa inyo yan. Matututo at matututo kayo. Ito ang lagi nyo sa isip, no? Ang tamang paghawak ng tsako. Sukatin nyo ng ganyan. Yan. Yun na yun. Dalawang daliri lang yung lagpas niya dito. Okay? Okay lang naman mag-isang daliri lang, okay lang yan. Huwag lang siya mag-apat na daliri. Kung ang gagawin nyo ay ganito. No? Actually, hindi naman yan pinaka-perfect na paghawak mo ng ganito. Paglipat mo dito ay agad-agad dyan ang dampot mo, hindi naman eh. Ang ibig ko lang sabihin doon, dapat nakaprogram na sa isip nyo na ang tamang paghawak ng nunchako kapag mag-strike tayo. Di ba? Mag-strike tayo. Di ba? Ganyan. Pag nag-i-strike tayo, kailangan yung hawak natin ng tsako dito. Ay no, dalawang dangkal lang. I mean, dalawang daliri lang yung space. Bakit nga ba? Eh kasi po, kapag dito na tayo humahawak, mabigat na po iswing yung tsako. No? Mabigat na po ang pag-spin yan. Mabigat na. Kaya dapat, dito nyo tatandaan lagi yan ha. Dito nyo lagi hawakan, dalawang daliri lang yung space nya. Magaan kasi dito. At higit sa lahat, madali nyong magagalaw yung wrist nyo. Okay? So, okay na tayo dyan sa tamang paghawak ng nunchako. Okay, dito na tayo sa paano natin ito palilipatin. Side view muna tayo. Una, para mapalipat mo ng maayos yan. Okay, paliwanag ko muna, no? May kadena kasi na maiksi, may kadena na mahaba. Nasa sa inyo kung paano nyo babalance o i-adjust yung kamay nyo. Depende sa haba ng kadena nyo. So, kaya nga sabi ko sa inyo ay meron dapat kayong nunchako, no? Para masanay kayo. Ngayon, paano naman po kapag maiksi yung kadena? Wala namang problema eh. Nasa sa inyo pa rin yan. Training lang pinakasekreto dun. Maiksi po kadena ko eh. Okay lang. Gawin nyo, sanayin nyo lang. So, ito na tayo. Dito na tayo sa paglipat. Ito. Ang tamang ang posisyon ng kamay dito, hindi yung ganon na ganon. Kasi mahihirapan kayo, no? Okay, sa posisyon muna tayo ng kamay. Pati dito sa baba. Dito muna. Focus muna tayo dito. Pag mahaba ang kadena mo, kailangan L position lang yan. Nakaganyan lang yan. Pero pag maiksi, sagad mo siya, iangat mo ng konti. Ganun lang sekreto. Kasi kung maiksi yung kadena, kailangan mahawak mo siya. Kung mahaba ang kadena mo, i-adjust mo yung kamay mo. Malalaman mo yan kapag lagi mong ginagamit yung tsako na meron ka. Yun lang. Eto. Yan. Yan o. Oh. Alam nyo na dito. Na ganito lang yung tsura. Posisyon ng kamay. Huwag dito. Huwag din dito.
sakto lang. Pakikiramdaman nyo yan kapag nagtitraining na kayo. At huwag nyo gawin ng mabilisan, dahan-dahanin nyo muna. Eto pa pala, sa pag-swing ng tsako, baka kasi may problema kung paano nyo siniswing yung tsako. Kaya minsan, hindi nyo nahuhuli, hindi nyo nakukuha yung tsako dito. Ganyan. Kasi minsan, napunta na siya dito. Parang ang iba, napunta dito, tapos ang iba, napunta dito. Kumikiling sila eh. Pag kumikiling ka talaga, tatama yan sa likod mo. Ngayon, straight mo. Try mo siya mag-straight. Tapos yung talbog ng tsako, dito mo kuhanin, oh. Ayan, oh. Yan. Tapos, ikis mo na siya. Ikis mo na. Ikis mo na. Ikis mo na. Isa pang dahilan kung bakit nahihirapan kayo. Kasi yung iba, pag ganyan nila, ayan, hindi pa dumarating yung kamay dito sa baba, nandun na yung tsako eh. Naglanding na sa likod eh. Bakit? Kasi sabi nila ganyan, oh. Yan. Eh, kung mabilis ka, okay lang. Kung mabilis. Kung mabilis ka dyan. Pero kung mabagal ka pa, ang gawin mo, iunat mo siya dito. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Inuunat ko yung kamay ko papunta dito. Tapos, yung unat ng kamay ko hindi dito sa gitna. Pagkuha ko rito, i-ekis ko yan dito. Ayan, o. I-ekis ko yan dito. I-ekis ko yan dito. Pag nag-ekis siya dito, oh, dito na ang labas niya, no. Kasi minsan, baka pag ekis nyo dito sa loob dito ang kamay nyo sa loob eh. Napagitna eh. O kaya naman, labas na labas. Parang ganito, galing dito. Eh, mahirapan talaga kayo yan. Hindi nyo makukuha yan, oh. Ayan, oh. Napaka-wide niya. Huwag nyo gagawin yan. Ang gagawin nyo, galing dito, no. Ayan. 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 Tatandaan nyo itong lane niya na to, ha. Ito, sasanayin mo to. Sasanayin nyo ganito. Then, pasok. Sasanayin nyo yan. Then, up. Sanayin nyo. Up. Ikot. And then up. Ikot. Up. Ikot. Up. Ikot. Up. Ngayon, kapag mabilis ka na dyan, yan. Pag kinaya mo na yan, try mo na ngayon yung mabilisan. O, ganun lang. Di ba? Madali lang talaga. Sekreto lang talaga doon ay training. So, lagi lang kayo mag-training kasi masasanay talaga yung braso nyo kapag lagi kayo nagtitraining. Pero kung lagi nyo lang iniisip na mahirap, tapos hindi nyo sinusubukan, walang mangyayari. Hindi naman to nakakatama sa ulo eh. Bakit? Kasi nadadrive naman ng kamay mo yan. Kapag magkamali ka, magaganyan mo naman eh. O, di ba? Pag nagkamali ka, ibig ko sabihin doon, huwag kayo matakot sa paggamit ng nunchaku kasi ang totoo, hindi naman nakakatakot yan eh. Nakakatakot yan kapag iba ang taong gumamit. Pero kapag ikaw sa sarili mo, hindi ka matatakot eh. Kasi alam mo na hindi ka pa marunong. Bakit mo bibilisan? Pasikat, di ba? Huwag ganun. Ang gawin nyo, kapag may nunchaku ka, hindi mo paggamay, aralin mo siya. Sanayin mo ang kamay mo, katawan mo, sa training, no? Sa practice, sa trainings. Ganun lang. Ngayon, alam nyo na yun, ha? So, balikan natin. Una, mag-order kayo ng tsako dito sa akin. Meron akong plastic. Mura lang to, matibay na. Ayan, meron pa dyan. Marami pa sa likod ko. At yun yung mga stock natin. So, pangalawa, ay yung tamang paghawak ng tsako. Alam nyo na yun. Yung pangatlo natin, ay lagi kayong mag-ensayo. Lagi kayong mag-training. Kung saan kayo nahirapan, dun nyo gawin lagi ang drillings. Comment na kayo kapag may gusto pa kayong malaman tungkol dito sa paggamit ng tsako. So yun lang muna ituturo natin sa video na to dahil yun lang naman ang request niya. Baka gusto nyo pang mag-request, comment lang kayo dyan. At sa abot naman ng aking mga kaya, ituturo ko sa inyo yung mga kaalaman na meron tayo dito sa nunchaku. Siyempre, para magamit nyo na rin ang mga tsako na nandyan lang sa bahay nyo. Ngayon, kung wala kayong tsako, mag-order na kayo dito sa akin. So yan, maraming salamat sa panonood ninyo at pag-follow ninyo sa akin, no? So, follow lang dyan. Sa mga hindi pa nakapag-follow, follow nyo ako dito sa aking TikTok para marami tayong mga i-share pa ng mga video.